Dagsana ang mga dumadalo sa ikalawang araw ng INC rally sa Quirino Grandstand. At live ngayon doon may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Ninya, nandito nga tayo ngayon sa May Rojas Boulevard Corner South Drive kung saan dito natin makikita yung paglakad ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo patungo sa Quirino Grandstand para sa ikalawang araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy. As of 4 p.m. nga ay umabot na sa 300,000 ang crowd count dito. Mas mababa ng kaunti kaysa kahapon kung natayang nasa 314,000 na individual ang nandirito sa parehas na oras. At noong 6 p.m., umabot pa ito sa 650,000 na individual. Pasado alas 4 naman ng hapon kanina ay nakita nga natin na tumigil sa pagkilo sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para mataimtim na magdasal. At around 4:15 p.m. ay nagsimula na nga yung kanilang program proper kung saan may mga lider mula sa kanilang simbahan na nagsalita. Pero sa ating pag-iikot, bago pa man yung programa, ay may ilang performer katulad na lamang ng mga kabataan na nagpo-perform ng kumbaga parang theatrical skit at mga banda na kumakanta. At isa nga yung kanilang hiling, ang transparency at accountability sa sunod-sunod na balita ng katiwalian sa bansa. Kaugnay niyan, nakausap natin si James, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, na bagamat tumanggi na humarap sa kamera ay ikinuwento sa atin na marami sa kanilang kapatid at kasamahan sa Iglesia ni Cristo ay naghihirap dahil mismo sa katiwalian ng gobyerno. Pero anya, ang pagdarasal nila para sa kanilang mga kapatid at kapwa ka-iglesia ay hindi lamang para sa kanilang relihiyon, kundi para na rin sa hustisya at kaayusan para sa lahat ng Pilipino at sa buong bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Quirino. Balik sa inyo, Jack and Nina. Angela, sa ngayon, ilan na lang ang mga natitirang rallyista dyan sa Quirino Grandstand? Ninya, ang official count kanina ay as of 4 p.m. ay nasa 300,000. Pero based sa ating observation ay patuloy itong dumami dahil kung makikita nyo lamang sa aking likuran, patuloy na dumarating yung mga tao at para bang walang humpay yung kanilang pagpunta dito sa Quirino Grandstand. May iba pa nga dito, kasama pa yung mga anak nila, mga naka-stroller, may matatanda, meron ding iba't ibang mga kabataan na nandito kanina. Kumbaga mas dumadami pa sila habang lumalalim yung gabi. Ninya? Angela, si Jack to, no? Ang tanong ko lang dyan, yung mga iba ba dyan ay nagstay sila overnight or basically ibang batch to mula sa kahapon? Jack, doon sa may grandstand banda, doon sa mismong tapat ng grandstand na inikutan natin kanina, napakarami doon ang nakatent. Kumbaga sila talaga ay nagstay overnight mula pa kahapon dahil kanina naririnig natin yung iba sa kanila galing pang Palawan, galing Bicol, galing sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya naman dito na sila nanatiling magstay overnight. Pero may iba din kanina nakausap tayo na bumabalik lang dito tuwing umaga. Nagstay sila sa mga hotel malapit sa may Pasay. Jack? Alright, Angela, may isa pa akong tanong para sa iyo. No, may balita kasi na may mga ibang mga rallyista raw na pumunta dyan na hindi raw kasama ng INC na nagte-take advantage nga raw ng sitwasyon at may mga political placards, kumbaga, at calling for the president to resign. Pinaalis raw ng Iglesia ni Cristo. Ninya, dito sa ating kinatatayuan at kanina nung nag-iikot tayo around 2 p.m., 3 p.m., napansin natin na wala yung mga sinasabi nilang mga rallyista nga. Probably because naipatabi na sila noong mga officials ng SCAN International. At generally peaceful naman dito. Marami tayong nakikita or mostly talaga nang nakikita natin ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ninya? Okay, maraming salamat Angela Babad live mula dyan sa Quirino Grandstand.